Magandang gabi po, ito ang EuroTV Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. At ako naman si Vanessa Cleofas. Para sa detalye ng mga balita, muling naglabas ng sabina ang Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kanyang mga kinakaharap na reklamo. Ibinahagi pa nga ni Senator Risa Ontiveros na natanggap na umano ng kampo ni Kibuloy ang naturang sabina na inihain laban sa kanya. Para sa kabuuan ng balitang yan, sa report ni Criza Lopez. Natanggap na ng kampo ng leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang inilabas na sabina ng Senado laban sa kanya. Sa ibinahaging litrato ng opisina ni Senator Risa Hontiveros, tinanggap ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Marie Dina Tolentino kahapon ang sabina. Inihanda noong ika-4 ng Pebrero ang sabina ad testificandum at pinirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri noong ika-19 ng Pebrero. Matatandaan na ito ang ikalawang sabina na inilabas matapos hindi dumalo ni Kibuloy sa Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality na layong imbestigahan ng mga pang-aabuso na nauugnay sa simbahan. Matapos nito ay nanindigan pa rin ng lider ng simbahan na hindi dumalo sa paanyaya ng Senado. Binalaan na rin ng senadora na ipapa-contempt at ipapa-aresto niya ang pastor kung hindi pa rin ito dadalo sa mga pagdinig. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa nagpapatuloy na franchise consolidation ng modernization ng mga pampublikong sakayan, umakyat na sa mahigit 80% ang nakapag-consolidate na ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bagamat wala pang panibagong guidelines kung may extend pa ang consolidation deadline, nanawagan ng ilang mambabatas na dagdagan ang kasalukuyang subsidiya na ibinibigay ng pamahalaan sa mga driver at operator. Para sa kabuuan ng balita, sa aking report. Enero nitong taon nang aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng franchise consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP hanggang April 30 mula sa orihinal na deadline nito ng January 31. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 190,000 units na umano ang kabuuang bilang ng mga nagpa-consolidate. Sakop nito ang mga UV Express, PUJs, minibuses at bus na may katumbas na kabuuang 82%. Kanina, sa launching ng panibagong 28 units ng mga modernized e-jeep sa Marikina, binigyang diin ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang kahalagahan ng mas maayos at dekalidad na transportasyon para sa publiko. Ayon kay Lee, bagamat suportado nito ang PUVMP, dapat anyang pag-aralang mabuti ang mga panuntunin at guidelines sa programa, gaya na lamang ng proseso ng pagkuha sa mga bagong units, lalo't hindi biro anya ang presyo nito. Isinusulong na rin anya nito na dagdagan ang subsidiya sa mga driver at operators na ngayon ay nasa 360,000 pesos. Bawat isa sa atin lahat, yung pong pangamba na takot na pag na-hospital, apektado yung kita, ubos yung ipon, bawas sa utang. No? Yan po ang gusto nating isang gawin. No? Kaya itong consolidation, ang aking panawagan, lagi ko sinasabi, dagdagan po natin yung subsidy para sa kanila. No? At least sa akin, sana kung pwede kahit kalahati no? Nung presyo ng unit, no? Ibigay ng pamahalaan. No? Kung kaya nga po sagutin lahat. No? Bilang miyembro ng Committee on Transportation, pabor si Lee na i-extend ang deadline ng consolidation dahil sa mga gusot ng programa na kailangang plantsahin. Ilan anya sa mga nakarating sa kanyang opisina ang mga ruta na hindi naman kumikita, mga kolorum at proseso ng pag-aproba sa hinihiling units. Pero dapat rin anyang ikonsidera ng pamahalaan ang mga nauna ng tumalima sa programa, gaya na lamang ng pagbibigay ng incentives. Na mabigyan natin ng insentibo rin, no? While ayaw natin kalimutan yung hindi nakapag consolidate, ayaw natin silang kumbaga kung gagamitin ko yung salitang parusahan, pero dapat bigyan natin ng insentibo yung sumunod. Ang bibigay i-approve sa amin ilang unit lang, no? Ilan kaming maghahati diyan. Kung kami nag-consolidate ng 10 unit, baka pag-utang namin, 2 lang ibigay sa amin. No? So, paano namin paghahatian yung mga kitang gano'n? No? Yung ruta, pinaka-importante hanggang ngayon, ang dami pong hindi pa naayos. No? Yung mga rutang hindi kumikita, paano ba yun?
O, yung mga ganun pong problema, kailangan po nating tulungan silang ayusin. Ilan sa mga korporasyon na tumalima sa PUVMP ay sina Jess at Tito ng East West Prime Transportation and Terminal Management Incorporated, kung saan ibinahagi ng mga ito ang kanilang dating naging karanasan noong wala pang programa. Tiniyak rin nila na komportable, ligtas at convenient para sa mga pasahero ang kanilang modernized unit. Kahit iisa ka lang na pasahero, iahatid ka namin hanggang sa paroroonan mo. Ang kaibahan kasi ng unit namin is yung lumang traditional jeepney, laging sirain na. Panay ang gawa namin ng sasakyan. Nagsasawa na rin kami kagagawa. Ang malamig na sasakyan, hindi na sila yung yuyuko-yuko na parang jeep na parang manok, 'di ba? At saka unang-una, yung safety, comfortable, convenient, makakarating sila sa kanilang paroroonan ng maayos. At ito ay environmental friendly. Euro 4 compliant itong sasakyan na ito Kaya walang hassle ito. Umaasa naman sina Jess at Tito na tatangkilikin sila ng publiko sa oras na magsimula ng pumasada ang kanilang mga unit na may rutang Cubao at Marikina. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Bilang bahagi ng programa ng Department of Budget and Management o DBM na mabigyan ng sapat na supply ng tubig ang maraming lugar sa bansa, lalo na ngayong humaharap ang Pilipinas sa El Nino. Isang programa ang inilunsad ng ahensya na susuporta sa pagbibigay ng malinis na tubig sa buong bansa, kung saan kalakip nito ang pondo na kanilang gagamitin. Nagbabalik para sa kabuuan ng balitang yan si Criza Lopez. Upang matugunan ang malubhang pangangailangan ng tubig ng iba't ibang munisipalidad sa bansa, inilunsad ng Department of Budget and Management ang programa na Local Government Support Fund, Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Ayon kay Budget Secretary Nina Pangandaman, naglaan ang DBM ng 1 bilyong pondo para sa 4th, 5th at 6th municipalities na lubos na nangangailangan ng malinis na supply ng tubig. Ang bagong programa ng DBM ay bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may malinis na tubig para sa mga kalusugan ng mga Pilipino. Ang SAFPB ay bahagi ng kampanya ng DBM para sa pagsusulong ng participatory budgeting at open government, kung saan nagtutulungan ng gobyerno at mga civil society organizations sa pag-identify, implement at pag-monitor ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Bunga rin ito ng pag-aaral at pakikipag-usap ng DBM sa World Bank upang matulungan ng bansa na makamit ang target nito sa ilalim ng mga identified Sustainable Development Goals. Makikinabang sa naturang proyekto ang 75 munisipalidad at makatatanggap ang bawat isa ng mula sa 6 hanggang 13 milyong piso para sa konstruksyon ng mga water supply at sanitation projects. Bukod pa rito, ang proyekto ng DBM ay sa pakikipagtulungan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Gayon din ay nakasama sa paglulunsad ng proyekto ang kalihim ng DILG na si Secretary Benjamin Abalos at iba pang opisyal mula sa DBM, DILG, Department of Environment and Natural Resources, National Economic and Development Authority at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Wala raw dapat ikatakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa War on Drugs campaign sa ilalim noon ng kanyang administrasyon. Ayon kina Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio, Muhammad Khalid Dimaporo ng Lanao del Norte, 1st District at Francisco Paulo Ortega ng 1st District ng La Union, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at hindi nito kikilalanin ang mga gagawing investigasyon. Sabi ni Jokno, kaisa siya sa sinabi ng Pangulo, pero wala raw dapat ikatakot kung wala namang tinatago. Binibigyang diin naman ni Dimaporo na hindi kailangan mag-imbestiga ng ICC hinggil sa libo-libong kaso ng extrajudicial killings sa bansa dahil gumagalaw ang batas sa ating bansa. Kamakailan, naglabas ng survey ang Okta Research kung saan 59% ng mga respondents sa latest Okta survey ay suportado ang ICC.
sa bansa kaugnay na nauunawaan naman ni Ortega. Matapos naman ang ilang linggong search, rescue and retrieval operation na isinagawa ng mga otoridad sa Masara, Maco, Davao de Oro landslide na nangyari noong February 6, nagbaba na ng kautusan ng provincial government ng Davao na tapos na ang paghahanap sa mga labi ng mga biktima ng naturang insidente. Sa ibinabang executive order ng munisipalidad ng Maco, nakasaad dito ang pag-terminate sa search, rescue and retrieval operation sa Masara. Wala na umanong labi pa ang hinahanap sa naturang pangyayari na naging biktima ng landslide. Pagtutuunan na lang daw nila ng pansin ang paglilinis sa lugar kung saan target nila itong matapos hanggang sa Sabado. Gayunpaman ang itinakdang araw daw ay depende pa rin sa rekomendasyon ng incident management team at dami ng kanilang gagamiting equipment para maalis ang mga nasirang kabahayan at iba pang bagay na natabunan at nasira ng landslide. Sa huling pagtatala ng MDRRMO, umabot na sa 73 ang mga na-recover na katawan sa pagguho ng lupa, kung saan 79 dito ay naibalik na sa kanilang pamilya, habang ang natitirang 14 ay hindi o wala pang pagkakakilanlan. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang Year TV Primetime Balita. Sa 21,000 na ektarya ng coral reef ang nasira ng China dahil sa ilang mga aktibidad nito sa South China Sea. Katulad na lamang ng pagtatayo ng artificial na isla at claim harvesting sa lugar. Sa detalye ng balita sa report ni Dan Villegas. Naitala ng Center for Strategic and International Studies o CSIS na ang mga aktibidad ng China ay isa sa malaking naging dahilan para masira ang marine environment sa South China Sea. Ayon sa Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI researchers na sina Monica Sato, Harrison, Tabitha Mallory, Hao Chen at Gregory Pauling, ang mga aktibidad ng China ay nakasira ng nasa 21,000 na ektarya ng mga coral reef sa lugar. Ang mga aktibidad na ito ay katulad na lamang ng dredging at landfill upang magtayo ng mga artificial na isla, gayon din ang clam harvesting o pag-aani ng mga kabibe. Sa pagtatayo naman ng artificial na isla ay nakasisira na ito ng 6,200 na ektarya ng coral reef na 75% nito ay kagagawan ng China. Samantala, ang mga aktibidad na dredging ng Vietnam ay nakasira ng 1,500 na ektarya ng coral reef, habang ang Malaysia, Pilipinas at Taiwan naman ay nasa humigit kumulang 100 na ektarya ang nagawang pinsala. Para sa Year TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Naaresto ng mga pulisya ang isang lalaki sa Taguig na nahaharap sa 6 na kaso kaugnay sa umano'y panggagahasa sa lugar. Kaugnay ng mga multiple warrants na inilabas patungkol dito, nadakip ang suspect bandang alas 7 ng umaga sa Barangay Central, Bikutan. Kinilalang suspect ni si alias
Elwood, isang truck driver at pangalawa sa most wanted suspect sa Southern Police District o SPD. Base sa report ni Director Brigadier General Mark Pespes, nahaharap si Elwood sa 6 na mga kaso kaugnay sa lahat sa panggagahasa sa ilalim ng Revised Penal Code Article 266-A. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Judge Mary Jane Baleza Maranan ng Regional Trial Court Branch 5 sa Lemery, Batangas na walang pagrekomendang piyansa. Upang masiguro raw na ligtas ang lahat ng nabibiling karne ng baboy sa Quezon City, gayon din ang pagtitiyak ng pamahalang lungsod na hindi nakakapasok ang African Swine Flu o ASF, masusing dumadaan sa inspeksyon ang lahat ng kanilang supplier na pumapasok sa kanilang lungsod. Para sa kabuuan ng balitang yan sa aking report. Sa hindi pa rin matapos na problema hinggil sa African Swine Flu na tumatama sa ilang magbababoy sa bansa na nagiging dahilan ng kanilang pagkalugi, nananatili namang ligtas sa ASF ang Quezon City para sa kanilang mga consumer. Ilan lang daw sa kanilang mga hakbang na ginagawa ay ang pagpapaalala sa lahat ng kanilang mga supplier na sundin ang mga safety procedures pagdating sa pagkain. To create awareness doon sa mga restrictions din ng mga suppliers natin ng pigs or pork, no, sa mga restaurants. Dapat alam din kasi ng mga restaurants yung food safety and sanitation and how all these products are being processed before pamakain ng consumers o ng mga bisita ng isang restaurant. So we are the City Veterinary Department to ensure the safeness of the meat supply in the city, and we check the food animals before and after slaughter, and we see to it that they are safe and fit for human consumption. Sinabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sa tulong ng iba't ibang lokal na pamahalaan gaya na lang ng Quezon City, maaaring mapigilan ang pagkalat ng ASF sa bansa. Hirap talaga tayo masabi na wala ng ASF sa mga darating na panahon, but we're coping with increased biosecurity at tulong ng mga LGUs like ng Quezon City, papiprevent naman natin yung mga pag-spread ng ASF. Binigyang diin din ng QCLGU na patuloy rin ang kanilang suporta na ibinibigay sa mga hog raisers na galing sa ibang lugar, lalo na't alam daw nila ang pagkalugi na nararanasan ng mga ito sa produksyon pa lamang. Samantala, matatandaan na isa sa mga pinabibigyang pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA at Food and Drug Administration o FDA ang pagkakaroon ng veterinary vaccine na kukontra sa ASF at avian flu. Para sa URTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kasalukuyan na ngayon na nakikipag-ugnayan ang Marikina LGU sa Philippine National Police o PNP matapos makumpirmang pinasok ng mga hacker ang kanilang Facebook page kaya hindi ito mabuksan mula pa noong February 22 ngayong taon. Sa inilabas na pahayag ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro, kinumpirma nito na cyber attack ang nangyari sa Facebook page ng kanilang Public Information Office o PIO. Kaya't sa ngayon daw ay inaccessible ito. Ginagamit pa naman daw ang naturang page upang makipag-ugnayan sa mga Mariqueños, lalo na sa mahalagang impormasyon na kanilang ibinababa. Gayunpaman, hindi daw ito magiging balakid upang patuloy silang magserbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Hinihikayat din nila ang kanilang mga residente na sa Facebook page ng Marikina City Rescue 161 muna pumunta para sa kanilang mga nais isang guni. Matatandaang hindi lang ang Marikina ang kauna-unahang LGU na inatake ng mga hackers dahil noon lang nakaraang taon, ilang mga ahensya rin ng pamahalaan ang nabiktima ng cyber attack. Kabilang na dyan ang FB page ng PNP Human Rights Affairs Office, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, DepEd Cotabato at marami pang iba. At para naman sa balitang sports, Proud Pinoy, ipinamalas ng Gilas Pilipinas ang kanilang gilas sa larangan ng basketball matapos selyuhan ang kanilang unang sampa sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers kontra Hong Kong. Ang detalye ng aksyon sa report ni Mia Layagi.
Tinambakan ng Gilas Pilipinas ng 30 puntos ang Hong Kong China team sa unang laro nila sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers nitong Huwebes, ika-22 ng Pebrero sa Hong Kong. Sa final score na 94-64, sinelyuhan ng Gilas team ang pagkapanalo matapos palakihin ang distansya ng 30 puntos na hindi hinayaang makabawi o makahabol pa ang Hong Kong team hanggang sa katapusan ng laro. Pinangunahan ni Gilas stars Justin Brownlee at Kai Soto ang pagdomina sa laban, lalo na sa third quarter kung saan pinakalumaki ang agwat sa mga puntos. First quarter pa lamang ay kita na ang pagdomina ng Gilas sa laro na may 8 puntos na lamang na nahabol naman ng Hong Kong team noong second quarter. Sa kabila nito, nagpaulan ng 12 magkakasunod na puntos ang Gilas na hindi man lang nasagot o nabawian ng Hong Kong, kung saan lumobo ang lamang ng Gilas mula 53-45 hanggang 65-45 nang hindi man lang nakapuntos ang host team sa pagitan. Simula nito ay mas naging komportable na ang takbo ng Gilas tungo sa pagkapanalo at tinapos ang laro na may malaking agwat kontra sa kalabang team. 16 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals ang iniambag ni Brownlee sa loob ng 27 minutes 21 seconds niyang court time, habang sinundan siya ni Soto na may 13 points, 15 rebounds, assist, steal at 2 blocks sa loob ng 20 minutes at 35 seconds sa loob ng court. Matapos ang laban, nakatakdang umuwi sa Pilipinas ang Gilas team kung saan haharapin nila ang Chinese Taipei sa Pasig sa darating na linggo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala sa ating balitang abroad, isang North Korean missile na ginamit ng Russia sa Ukraine ang ikinababahala ng maglabas ng illicit procurement networks sa ilang bahagi ng mundo. Ito'y kaugnay sa mga components o nakita o suri ng Conflict Armament Research o CAR. Para sa detalye ng balita sa report ni Dan Villegas. Inihahayag ng ilang eksperto ng isang missile galing North Korea na pinaputok ng Russia sa Ukraine ay naglalaman ng isang malaking bilang ng mga sangkap o piraso na maglilink sa US-based companies na maaring magbunyag sa bawal o illegal na procurement networks. Sa inilabas na report ng Conflict Armament Research o CAR, isang UK-based organization na nasuri nila sa missile ang electronics components kasama ang navigation system nito at iba pang manufactured marks galing sa company sa United States. 75% ng nilalaman nito ay nakalink sa mga company na naka-incorporida sa US. 16% naman ito ay sa company sa Europe at 11% sa ilang company sa Asia. Ayon sa CAR, ipinakita ng mga natuklasan nito kung gaano kahirap kontrolin ang pag-e-export ng mga commercial electronic components at kung gaano umaasa ang mga bansa tulad ng North Korea, Russia at Iran sa imported na teknolohiya. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Marian Rivera nagpaabot ng pasasalamat sa Senado sa pagkilala sa kanilang pelikulang Rewind. Jonas Brothers nasa Pilipinas matapos ilang taon mula nang huli silang bumisita sa bansa. Spotted din sila sa pagsakay sa traditional jeepney. Yan at ang iba pang maiinit na balita sa mundo ng entertainment na ihahatid sa atin ni Angelica Galvez. #TGIF. It's officially Friday na mga ka-stars. Kaya naman, eto na ang mga latest balita sa mundo ng entertainment. Para sa balitang showbiz, nagpasalamat si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa kanyang post sa kanyang Instagram account kay Senator Robin Hood Padilla at sa iba pang senador sa pagkilala sa tagumpay na nakamit ng Rewind. Ang pelikula ay matatandaan na tumabo ng halos 902 million pesos na naging dahilan upang tanghalin nitong Philippine highest grossing movie of all time. Sa post ng aktres, nagpasalamat nito kay Senator Robin para sa pagpapasa ng Resolution No. 909 na kumilala sa pelikula. Nagpasalamat rin ang aktres sa iba pang mga senador na nagpakita ng suporta at rekognisyon na binigay nila. Samantala sa iba pang showbiz news, go na go ang Jonas Brothers sa pagsakay sa mga hari ng kalsada na traditional jeepney habang sila ay nandito sa Pilipinas.
Sa pictures at video na ibinahagi ng netizen na sina Stephanie at M. Sese, makikita na pasakay pa lang ang dalawang singer sa isang jeep sa labas ng SM Mall of Asia sa Pasay City noong Webes. Ayon kay Stephanie, nakuhanan nito bago pa mangyari ang concert nila Nick, Joe at Kevin Samoa. Ipinagdiriwang ng The Tour ang 5 album at ang pinakamagaling na hit ng Jonas Brothers. Magkakaroon rin ng ibang concert sa mga bansa ng Indonesia, New Zealand, Australia at sa buong Europa. At para naman sa mga K-pop fans dyan, ang B2B member na si Minhyuk ay andito sa Manila. Yan ay matapos niyang ibahagi sa kanyang social media account ang ilang mga clips at pictures ng pag-ikot niya dito sa bansa. Sa Instagram post ni Minhyuk, ibinahagi nito ang ilang pictures niya sa kilalang MOA Eye at sumakay pa ito sa isang gondola sa Venice Grand Canal sa Taguig City. Sa kanyang caption, nakalagay dito na in Manila. Nagulat ang kanyang mga tagahanga sa biglang pagbisita ng K-pop star sa bansa. Sa comment sections, ilan sa kanila ang nag-request kay Minhyuk na bumalik sa Manila kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro. At yan ang latest showbiz news. Ako si Angelica Galvez. Happy weekend sa inyo, Henry at Vanessa. Maraming salamat sa iyo, Angelica Galvez. At yan po ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Mapapanood nyo rin po ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Cable Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Vanessa Cleofas. At ako naman po si Henry V. Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Happy weekend, everyone!